Magandang hapon pong muli sa inyo mga ginigiliw na mga kababayan. Sa hapong ito ay magpapatuloy ulit tayo ng ating sharing at ang ating pag-uusapan sa hapong ito ay tungkol sa ang pag-ibig ay mahalagang regalo mula kay Jesus. Pero bago tayo magpatuloy, makakarinig muna tayo ng isa uling awit. Kung nais mong maligtas ka, si Jesus laging kasama. Sa hirap, lungkot at dusa, ika'y aalalayan niya. Panginoon, hanggang kailan ang iyong pagbalik sa mundong ibabaw? Lagi ko nang inaasam-asam ang mukha ng Diyos kong mahal. Ikaw ba'y laging nalulungkot? Ipagtapat mo kay Jesus. Luha mo'y laging umaagos. Aaliwin ka ng ating Diyos. Panginoon, hanggang kailan ang iyong pagbalik sa mundong ibabaw? Lagi ko nang inaasam-asam ang mukha ng Diyos kong mahal. Kahirap ng buhay dito, ika'y laging nasa tukso. Ngunit sa pagdating ni Kristo, ang lahat papawi nito. Panginoon, hanggang kailan ang iyong pagbalik sa mundong ibabaw? Lagi ko nang inaasam-asam ang mukha ng Diyos kong mahal. Panginoon, hanggang kailan ang iyong pagbalik sa mundong ibabaw? Lagi ko nang inaasam-asam ang mukha ng Diyos kong mahal. Okay, so tuloy na tayo. Love is a precious gift from Jesus. Alam nating lahat na ang
gobyerno ng Diyos. Ang karakter ng Diyos ay naka-base sa pag-ibig. Kaya ang sabi sa 1 John 4:8, God is love. Dahil ang ating Diyos, si Jesus, ay siyang ugat ng pag-ibig. Ngayon, sabi dito sa book na ating binabasa, pure and holy affection is not a feeling, but a principle. So, pwede nating paghiwalayin yung dalawa. Yung feeling, o yung pakiramdam mo, yung sinasabi nating mahal na mahal kita, in love na in love ako sa'yo, gustong gusto kita talaga. So, maaring yan ay a feeling lang, pakiramdam lang yan. At yung ating mga pakiramdam na yan, yung mga bugso ng damdamin, iniisip natin na pag-ibig ay hindi pala yan pag-ibig. Kasi ang bugso ng damdamin ay kulang sa lalim ng nararamdaman at commitment. Yan. Pag medyo nahihirapan na, pag nakakita ng iba, pag nakapansin ng maganda o na-attract sa iba, nagbabago. Yun yung tinatawag na feeling. Pero yung principle, yung prinsipyo, yung totoong pag-ibig ay punong-puno ng devotion. Yung devotion ay talagang ginagawa niya lahat kung ano ang tama, kung ano ang totoo, kung ano ang ikalalago ng kanilang pagsasama, yun ang kanyang ginagawa, yun ang devotion. Ano pa? Purity. Yan. Yung purity, hindi lang yan sa physical, purity sa kaisipan, purity rin sa damdamin. Ibig sabihin, hindi siya nag-iisip ng anumang mga bagay tungkol sa kanyang pag-ibig na lumalayo sa kanyang relasyon, sa kanyang katipan o sa kanyang asawa. Hindi siya nag-iisip ng ibang damdamin para sa ibang lalaki o para sa ibang babae. Dahil pag pumasok yun ay pumapasok sa feeling at hindi yun yung principle. At ang isa pa ay yung sincerity. Ibig sabihin, yung kanyang pag-ibig ay totoong-totoo. Kahit ano yung mangyari, may mga challenges, may mga pagsubok, may mga kahirapan, sincere siya doon sa kanyang sinumpaan na pag-ibig, doon sa kanyang asawa o sa kanyang katipan. So yun yung pagkakaiba nung feeling at nung principle. Ang sabi dito, those who are actuated by true love are neither unreasonable nor blind. So yun ang isa pang totoong pag-ibig. Hindi siya unreasonable. Pag sinabing unreasonable, kahit mali, kahit nakakasakit, kahit hindi maganda dun sa kanyang katipan, sa kanyang kabiyak, sa kanyang asawa, ay kanyang ginagawa. Pero pag sinabi nating reasonable, kung ano yung tama at matuwid, yun ang kanyang ginagawa. Ano pa? Not blind. So ibig sabihin, punong-puno siya ng katotohanan. Nakikita niya mismo kung ano yung totoo, kung ano yung tama, at kung ano yung matuwid. Yan. True love is a high and holy principle. So, binanggit natin kanina na ang pag-ibig o ang Diyos ang siyang source ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay banal dahil nanggaling yan sa Diyos. At hindi yan siya yung mga pabigla-bigla lang at pabugso-bugso, kundi kung ano yung tama, kung ano yung matuwid, kung ano yung nakaka-improve, nakakapagpalakas ng relasyon ay yun yung ginagawa niya. Hindi siya naglalaho, hindi siya nawawala, hindi siya kumukupas kahit na daanan man yan ng maraming pagsubok. Kaya gaya nung binanggit natin nung nakaraan, ang pag-ibig ay kagaya ng isang pananim na galing sa langit, na kung saan
kailangan itong inorish at i-foster. Ibig sabihin, inaalagaan, pinapalago. Yan. At paano palaguin ang pag-ibig? Anong gagawin natin sa ating mga kabiyak, sa ating mga asawa o sa ating mga katipan para lumago yung ating pag-ibig? Dapat tayo ay affectionate. Ibig sabihin, kung ano yung magandang salita, kung ano yung nakakapagpabuti sa relasyon, kung ano yung nakakatanggal ng mga sama ng loob, yun ang ating sasalitain. Ano pa? Truthful. Totoo tayo sa ating mga katipan. Sila lang ang ating tinitignan, hindi na tayo tumitingin pa sa iba. At kung ano yung tama, yun ating ginagawa. And loving words. Yan, kasama yan din sa ating binanggit kanina. Kung yung mga bagay na yun ay ating ginagawa, nagiging masaya ang pamilya, nagiging masaya ang pagsasama, nagiging matatag ang relasyon, at ang isang pamilya na punong-puno ng pag-ibig, ang isang pagsasama na punong-puno ng pag-ibig, ay mai-impluwensyahan niya yung mga taong nakapalibot sa kanya. Makikita mo na ang isang mag-asawa, ang isang pamilya, na kung saan nabubuhay sila na puno ng pag-ibig sa isa't isa, makikita mong masaya sila. Mapapansin yun ng mga taong nakapalibot sa kanila. Yan. So, sikapin natin na ang ating mga pamilya ay maging pagpapala sa iba. At kung mayroon kayong mga kakilala, mayroon kayong mga kaibigan na nakakaranas ng mga pagsubok tungkol sa feeling at hindi sa principle, pwede nating silang pagsabihan, encourage, na ang totoong pag-ibig ay galing sa Diyos at dapat ito ay maging matuwid, maging tama sa harapan ng Diyos.